Hallelujah. Hallelujah. O Lord God, kami nagpapasalamat, O Lord God, sa iyong grasya. Sa iyong ginawa. Maraming salamat po. Ikaw lamang aming ibig na. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, your Son, who drank the bitter cup for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once you and me, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice, I've been forgiven. Your enemies have made your friend. Pouring out the riches of your glorious grace. Your mercy and your kindness know no end. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once you and me, now seated at your table. Jesus, thank you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once you and me, now seated at your table. Jesus, thank Once you and me, now seated at your table. Jesus, thank you. Ating palakpakan ang ating Diyos. Maraming salamat, O Lord God, sa iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo, O Lord God, upang ang aming mga kasalanan, O Lord God, ay malinis, O Diyos, O Lord God. Ang iyong tugo ang dahilan upang kami, O Lord God, ng mga hindi karapat-dapat, mga makasalanan, O Lord God,
ay maliligtas. Maraming salamat, O Lord God. Pinupuri ka namin at sinasamba, O Diyos, O Lord God. Ikaw lamang ang manguna sa bawat isa, O Lord God. Ang iyong dugo lamang, O Lord God, ang aming titignan. Ang iyong ngalan lamang ang aming titignan, O Diyos. Maraming salamat, O sa'yo, O Diyos. Dakila ka, dakila ka. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Tayo magbatian, mga kapatid. Blessed Sunday sa lahat. Purihin natin ang ating Diyos na dakila, muling nabuhay. Good morning po sa ating lahat. Hello. Magandang umaga. So, good morning po sa bawat isa sa atin. Happy Resurrection Day. Today po, we have celebrated our Resurrection Day. So, makita nyo naman na tuwing ganitong tawag nila Holy Week. But for us, every day is holy. Ang holy ay pwedeng pabawasan ng effect. Medyo, yeah, nag-feedback sa akin. Okay, Holy Week. So, mga kapatid, kanina nagkaroon po tayo ng breakfast. No? So, as much as possible, we invited everyone. Pero kung di naman talaga kaya, okay lang. It's a fellowship. Fellowship naman yan. So, gawin na natin itong kaugalian na ng Gospel of Grace Bayambang na magkaroon tayo ng breakfast tuwing ganito na mga panahon. Dahil ngayon ay Resurrection Sunday, okay, we have visitors. I'd like to welcome our youth again from Japangasinan. Japangasinan. Fukui, you know? Sila po ay mga disciples po ng church ng Fukui, Japan. Grabe no, ang layo. Fukui, Japan, tapos kapitbahay lang natin. Sila Jenny, Alex, at Jason. Palakpakan natin, Panginoon. Of course, we'd like to welcome each one. Lahat naman tayo dito ay naka-attend na. So, pasalamat natin, Panginoon, na tayo ay dinala dito. Walang hadlang sa atin na tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon. The more tayo na mag-serve,
kay Lord, lalo na mga itong panahon ito. No? Ang mga ibang tao ay iniiwasan talaga lumabas kasi mahirap talaga. Sa totoo lang, mahirap ang buhay ngayon, mga kapatid. Kailan ba naging maganda ang buhay sa mundong ito? Wala naman. Di ba? Walang maganda talaga sa totoo lang sa buhay ng mundo. Pero, may magandang balita. Gaganda ang buhay natin kasi may Panginoon tayo. John 16, sabi ng Panginoon, believe me, in this world, you have so many troubles. Yan. Sinabi na yan ni Lord eh. May sinabi ba ang Panginoon sa mundong ito? Sasagana, gaganda ang buhay mo. Wala. Pero sabi niya, but believe me, I have overcome them. Hindi mo kayang overcome ang mga troubles sa mundong ito. Kahit saan tayo ilalagay. Mapunta man tayo sa Switzerland, sa Alps na malamig dahil mainit dito, tingin mo may problema ka pa rin doon. Kasi ang sabi ng Panginoon, at totoong kasapatan ng buhay ay ang ako lang. Ako lang. Ako lang. No? Kahapon po, ang dami natin pinag-usapan, di ba? Yung mga bata, grabe ang kanilang mga testimony. Ito yung totoong lakad ng buhay. Galaw ng buhay. No? Sana kung nakapasama kayo doon sa testimony ng mga bata, sa mga pinag-aralan nila, nako, sabi ko nga, baka hindi na ito mag-aasawa ng mga to. Mas mataas na ang standard nila sa pag-aasawa. Kung hindi ka katulad kay Lord, hindi kita pang kakasalan. Naks ang taas. Totoo. Totoo. Di ba? Kasi, yan po ang gusto natin. Ayaw natin ng stress. Gusto natin, baliktarin natin stress. Dessert. Di ba? Gusto natin, pasarap palagi. Tama? Ayaw natin stress. Past tense yan eh. Stress with ED. Babalikan mo dessert. Gusto mo dessert. Gusto mo sarap na buhay. Ay kaso, wala naman yan sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoon, gusto mong gaganda ang buhay mo, tuloy ka lang. Sumama ka lang sa akin. Merong daan. Sabi nga kanina sa ating pinag-aralan, ako ang totoong daan papunta sa Ama. Hindi na natin hanapin ang sekreto. Ang sekreto ay nakita na natin kanina sa ating Panginoon. Sa umagang ito ay tayo po ay mag-aaral, mga kapatid, ng Resurrection. Topic po natin ay Resurrection Sunday at ang text natin ay dito matagpuan sa Luke 24:13-35. Bago tayo pumunta doon, manalangin muna tayo. Aming Diyos na banal, salamat po Panginoon sa ginawa nyo na Resurrection Day sa amin. You have set this day, Lord. We believe that this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it, O God. We come before you today. We're asking for your cleansing, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. Kung kami po ay hindi karapat-dapat sa inyo, tanggalin niyo, Panginoon, ngayon. Gusto po namin matanggap, malasap ang mga biyaya na mula sa inyong mga salita. Kayo ang salita, kayo ang totoong Diyos, kayo ang nagkatawang tao upang kami ay mabigyan ng liwanag, mabigyan, Panginoon, ng pag-asa. Salamat, Lord, at dinadalangin namin sa aming pag-aaral ngayon. Samahan niyo kami, Panginoon. Ang mga salita niyo, basbasan niyo ngayon. Papakinggan namin ito, lalasapin namin. We will digest this, Lord, for our spiritual food sa aming mga kaluluwa. Ingatan yung bawat sa amin, Panginoon. At itago niyo ako sa inyong likuran habang magpapayag ako ng iyong mga salita. Samahan niyo kami. May your presence be upon us today. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Tayo po tumayo, mga kapatid, at babasahin po natin yung text natin. Our text is verse 13. Sabi dito, now, sabay-sabay po tayo. Now the same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they asked,
they were kept from recognizing him. 17. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their face downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there these days?" 19. "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to Tom early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said, 'He was alive.' Then some of our companions, went to Tom and found just as the woman had said, and they did not. Naputol ba? Kulang? Okay. Okay, where are we now? 25. He said to them, 'How foolish you are, how now slow you to believe that the prophet have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?' Then beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scripture concerning him. 28. As they approached the village to which they were going, Jesus continued as if we're going farther. But they urged him strongly, 'Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over.' So he went in to stay with them. 30. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, 'Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scripture to us?' They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together, and saying, 'It is true, the Lord has risen and appeared to Simon.' Then the two told what had happened on the way and how Jesus recognized them when he broke the bread." Again, typo mo po mga kapatid. The title of our message today is A Meeting with the Risen Savior. So, itong passage na ito, makikita po natin na it tells us about the story of the two disciples. The two disciples on their way to Emmaus. Emmaus is 7 miles or 11 kilometers away from Jerusalem. Emmaus is known for a village of hot spring. Hot spring siya. So, habang sila ay naglalakad, nagdi-discuss sila. Ano yung dinidiscuss nila? Ano yung latest news? Itong news na ito ay hot topic, viral. Viral ito about the resurrection of the Lord. The risen Savior. Very timely, mga kapatid, kasi ngayon po ang ating resurrection day, and it's going to be our topic today. We will be discussing 4 points, and Henry, pakipindot mo na lang. Okay, our first topic, God meet us in our despair. Okay? Nandiyan po yung walking away in disappointment, an unanswered question, verse 13. Wrestling with what happened, verse 14, 15, 18. Overwhelmed with sadness, see, and confusion. Ito yung discouragement, heartbroken. Walking alongside with the Savior.
And point number two, a journey of growing faith, recognizing His unique identity, the identity of our Lord, and trusting His character, believing the cause of His death and crucifixion, overcoming shattered hope. Okay, kulang yan, no? Merong recognize, merong struggling. Okay. Recognizing our Lord at the table, the moment, revelation, and B, dining with the Savior. Experiencing the transformative presence of God. Doubts turn to belief or strong faith. Heading back to deliver the report, witnessing about the risen Savior. Now, sa point number 1 po, makita natin, it's very understood that these two disciples of our Lord Jesus Christ, meron tayong impression na sila po ay na-overwhelmed. Ano pong nag-overwhelm sa kanila? Nabalot sila ng kalungkutan. No? Sabi ng verse 17, their faces were downcast. They were overwhelmed with sadness. 8? Oh, okay. Baliktad, no? Bakit na baliktad na yan? Okay. Napunta sa They were overwhelmed with sadness. They were, okay. Point number 8, they're walking away in disappointment and unanswered question. Bakit? Dala-dala po nila yung load. They carry the disappointment. Bakit? Sila po ay naglalakbay, naglalakad, nagkukwentuhan na may bagsak po ang kanilang puso. Bakit? Dahil sa nangyari. Ano nangyari? May mga katanungan sila na hindi masagot. Verse 13. Instead of matulog na lang, kumain na lang, magkape na lang sa bahay, sila po ay naglakad, tumayo at nag-uusap. Meron ba kanilang discussion? 11 kilometer, nag-uusap lang sila. Kung mo naman yan dati, habang naglalakad, nagkukwentuhan ka, hindi na napapansin, nakarating ka na pala sa Kamiling. Galing ka dito sa Bayambang. Kasi, tamang transportation yun, di ba? Lakad lang naman. So, perhaps, meron silang, sige na nga, meron tayong mga katanungan. Bakit ano yung katanungan? Dahil, hindi nga nila makita yung katawan ng ating Panginoon. Ang inaasahan nila na Messiah. Balik sa dating buhay na lang. No? Ito po yung question. Ito po yung question nila. Now, may mga theories po. May mga theories na some scholar believe na ang ating Panginoon ay hindi talaga namatay. Yan po ang sabi ng mga scholar. Ang katawan daw niya ay ninakaw. Kaya hindi siya makita. Diba? Kaya nagtataka yung dalawa. So, nasabi nila, meron pong balita na wala po ang katawan ng Panginoon Diyos. At sabi dito, ang kanyang katawan ay nilipat lang. Nilipat lang. Sa mga nirelocate. Possibly, para yung tomb ngayon na pupuntahan mo sa Jerusalem ay nagiging shrine na lang. Parang museum na lang. Others say, baka yung pinuntahan ng mga babae ay maling libingan. Yan po yung mga theory, no? At sabi dito, hindi totoo. It's a swan theory. Swan theory, ibig sabihin, hindi talaga namatay ang ating Panginoon. Hindi siya pinatay. Kunyari, nilibing lang siya. Pagkatapos, siya nagpakita sa ibang tao. Parang, scam? Scam lang yung pagkamatay sa kanya. Others believe na dahil kaugalian na ng mga Kristiyano na siya ay na-resurrect, palagi na lang ginaganon. Na tumanim na sa kaisipan ng mga tao na nag-resurrect ang Panginoon. Napasa na sa ilang henerasyon. At sabi nilang iba, hindi yan totoong kamatayan. It's a spiritual resurrection. So, sabi nga, itong mga belief ng mga ito, mga kapatid, ay parang hindi
Hindi ka panipaniwala. Yung dalawa, as they were walking, they were talking what happened, pumapasok sa kanilang kaisipan. No? Hot topic. What's the hot topic? The hot topic is talking about kung anong nangyari. They are wrestling with what happened. Wrestling with what happened. Pag sinabing wrestling with what happened, ito yung talk of town. Palaging pinag-uusapan. Sabi ng verse 14, they were talking each other about everything, what had happened. Verse 15a, they talk and discuss this thing with each other. Kaya nga nung tinanong na sa verse 18, sinabi rin, the things that have happened there this day. They were wrestling with each other. Wrestling with what happened. They were walking with disappointment. Walking with disappointment. B, they were overwhelmed with sadness. Sila po'y nabalot. Nung sa verse 17, nung tinanong sila, ano yung pinag-uusapan niyo? Ang sagot nila, di sila makasagot. Ang mukha nila ay bagsak na bagsak. Bagsak na bagsak. They were heartbroken, discouraged, downcast, depressed, unhappy. And kasama na dito yung naguguluhan, confused yung pag-iisip. Challenged by a confused heart. Bakit? Hindi makita ang katawan ng ating Panginoon. Itong journey nila, paglalakad, hindi ito ordinary journey ito. Parang nilalabas nila yung kanilang naramdaman. So, the journey of two carrying the burden of disappointment. They walk away in disappointment. Walking away in disappointment. Walking away in disappointment, they carries the load of disappointment. Walking in sorrow because of may mga katanungan na hindi masasagot. May mga katanungan na hindi masasagot. Dahil yung katanungan nila, nasaan ang katawan ng ating Panginoon? They cannot find the body of our Lord. Ito po yung tinatawag na a feeling of defeat. Talo ka na kasi alam mo ang nangyayari. Now, sometimes, mga kapatid, tayo po, when it comes, kung yung mga bagay-bagay dumarating sa ating mga kaisipan, lalo na itong nangyayari sa atin ngayon, alam ko marami tayong mga katanungan. Marami tayong mga katanungan. At itong mga katanungan na ito, sobrang bigat. Sa mga young people, tapos, grabe yung mga katanungan nila. Bakit? Puro why. Puro why. Wala nang tanong, wala na silang katanungan, how? Paano malalagpasan? Buti na lang, dahil ang mensahe ay tungkol sa ating Panginoon. Merong susi. Yung why na katanungan nila ay sinagot ng how. How? And that is the Lord Jesus. Kung tayo na-discourage, tayo heartbroken, kung tayo ay confused, tayo ay may mga nagbabother sa ating mga kaisipan. Kung tayo ay anak ng Diyos, perfect time that the Lord will meet us kung
tayo ay sobrang lugno. So, while these two were discussing about Jesus, while they walked, in verse 15, Jesus, sa kanilang mga katanungan, nag-butt in si Christ. Praise the Lord. Biglang lumapit. Very dramatic yung pasok ni Lord eh. Anong pinag-uusapan niyo? Very casual. Anong pinag-uusapan niyo? D. Jesus himself came up and walked along with them. Remember, these are the two disciples. These are the children of God. As they talk and discuss these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Hindi nga napapansin that they are walking along with the Savior. Despite of disappointment, despite of discouragement, despite of loaded or burdened with sadness, confused heart, the Lord was there. At very casual, the Lord appeared and joined them, their conversation. By the way, this is a hated conversation. Palitan ito eh. Palitan ito ng katanungan. Jesus graciously walked with them and listened to their animated, hated conversation. Now, what seemed like a journey of defeat became a journey of discovery. The journey of disappointment became a journey of discovery. The journey of burden, where when these two were downcast, sad, dalawang ito ay discouraged, heartbroken, confused heart, became a journey of discovery. Because the Lord graciously walked with them and listened to them. Now, sa buhay po natin, mga kapatid, kapag tayo dumarating sa ganito, mga punto ng buhay natin, meron tayong nadidiscover na nandiyan pala, katabi natin ang Panginoon. Lumalakad pala ang Panginoon sa atin. Nakikinig pala ang Panginoon sa atin. No? Ang mga discouragement, ang mga heartbroken natin, confused heart, at discover natin, diyan ka pala, Panginoon. Pinakausap mo. It became a journey of our faith with Him. Now, the two experience a journey of faith as we walk with our Lord. Point number 2. A journey of growing faith in our next point. Verse 20 to 23, starting 19, no? What are the things he asked about Jesus of Nazareth? They replied, he was a prophet, a powerful in word and deed. Wala po dyan, no? Now, sa verse 18, si Cleopas po. One of them, the name Cleopas. By the way, Cleopas is the disciple of Luke. Siya po ay informant ni Luke. Si Cleopas po ang binanggit doon na kasama ng isang taong naglalakad. Isang taong hindi po binanggit ang pangalan niya. By the way, Cleopas, ang kanyang asawa ay pangalan, Maria rin. Halos kasi mga pangalan nila noon, Maria. Ang kanyang asawa, isa doon sa nung namatay ang ating Panginoon Kristo. Isa yata na nag-join doon. So, this guy is very familiar, no? Nung lumapit po, no? Lumapit po ang Panginoon sa kanila, tinanong ng Panginoon, anong pinag-uusapan niyo? Sabi ni Cleopas, bakit? Di mo ba nababalitaan kung anong nangyari ngayon? Parang huli ka ba sa balita? Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there this day? In other words, sabi nga dito, nagiging talk of town about
tungkol sa ating Panginoon, sa aming Panginoon, na nawala. Nawala. Hindi mo ba alam? And verse 19, sabi dito sa verse 19, narrating to Jesus about, sabi dito sa verse 19, kung babasahin natin, verse 19, he was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. They are nirecognize po nila, point A. They recognize, point A, recognizing his unique identity and trusting his character. He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. Now, itong dalawang ito, mga disipulo po ito eh. They believe and sila po'y naturuan na ang Panginoon ay totoong propeta. They describe his unique character, identity, dahil na-witness nila na ang Panginoon ay gumawa ng mga milagro at the time, powerful and miraculous acts. At nakita nila kung anong Panginoon, paano po nagdi-deal sa lahat ng mga nangangailangan, di ba? Kasama na doon yung Panginoon na nagpakain ng 5,000 tao, nagpapagaling ng mga may sakit. Nakita nila, they have seen the compassion and kindness of our Lord. Kaya ang sabi nila, he was a prophet, powerful in word. Nirecognize nila. Nakita nila. But in verse 20, sabi dito verse 20, they don't only have the idea about his death, but they believe. Sabi na verse 20, they believe the cause of his death and crucifixion. The chief priest and our ruler handed over to be sentenced to death and they crucified him. In so many words, kilala nila itong Panginoon nila. They know the Messiah na kanilang sinusunod. But, verse 21, ito yung time that they need to overcome their shattered hope. What is the shattered hope? Nawala yung aming Panginoon. But we have hope that He was the one who was going to redeem Israel. Sabi dito sa ibang version, siya pa naman ang inaasahan namin magpalaya sa Israel. At hindi lamang yan, 3 araw na ngayon, nasaan na ang kanyang katawan. They have hope na ang kanilang Redeemer ay totoong makikibaka sa Roman Empire. Ang akala nila, ang Messiah nila ay totoong uupo, makipaglaban para labanan ang korap na Romano. Yun kayong inaasahan nila. So, ang sagot nila, so paano na ngayon? Yung katawan niya, hindi na makikita. Ang dalawang ito ay hindi na naintindihan ang resurrection. They did not understand bakit ang libingan ng Panginoon ay empty, walang laman. They were hoping that Jesus, sabi ko nga kanina, would sit on the physical throne to fight against the imperial Rome. They thought na ang Panginoon may sariling opisina na nakaupo siya, na siya talaga yung hari. Kasi Redeemer ang tawag nila. No? Mga kapatid, minsan ganun tayo. Naniwala tayo. Si Lord, I am a Christian. Naniwala ako sa Panginoon. Naniwala ako sa Messiah. Pero sometimes, kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, nawawala yung pag-asa natin. Nakakalimutan natin kung ano po ang purpose na matay ng ating Panginoon at ano po ang ibig sabihin ng resurrection. Although in verse 22, 23, makita po natin, in addition, some of the women were amazed. Their faith
were strengthened through Scripture. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they have seen a vision of angels who said he was alive. But some of our companions went to the tomb and found it just the woman said, but they did not see Jesus. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon ito, the Lord need to quote a scripture. No? Nung kausap na nilang dalawa, sino ang pinag-uusapan nyo? Siya po ay ganito. Siya po ang Misaya. Kaso nawala. Di na makita namin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, naging mangmang kayo. Sabi niya, how foolish you are and how slow to believe all that the prophets have spoken. Verse 26, did not the Messiah have to all suffer these things and then enter his glory? At nag-quote pa siya sa 27, nagkwento na siya about the prophets. Overcoming foolishness and struggle. Sometimes we have this struggle to believe. May mga struggle tayo sa ating paniniwala. No? Nakakalimutan natin. And the Lord needs to redirect us to the Scripture. Katulad nito. No? Bakit po kailangang ipalala ng Panginoon sa kanila? Sila po yung mga disipulo ng ating Panginoon. Pero the Lord, kailangan silang ibalik sa Scripture, sa salita ng Panginoon. Bakit? Sooner or later, the Lord will ascend to heaven. And the Lord reminded them that even, no? Na-rebuke sila ng Panginoon. Kayo po yung mga disipulo. Kayo'y alagad ng Panginoon, tagasunod na kayo ng Panginoon. Nakakalimutan niyo na ang salita ng Panginoon. Yan po'y nakatakda na ako'y mamamatay. Maipako sa krus, mailibing, at pagkatapos ako'y mag-resurrect. Nakalimutan na nila yan. Sa Old Testament ay sinasabi yan. Kaya ni-lecture, he explained to them anong sinabi. Sila po'y nagkaroon ng youth camp or Bible conference. Kaya lang na mag-sit down, mag-Bible study uli para ipaalala. Minsan, tayo mga kapatid, ganun tayo. Pag tayo nakakalimot na meron palang resurrection, may pag-asa tayo, we need to open our Bible. We need to study our Bible. Nakakalimutan natin kasi we are just after the event. Kung anong nangyari. No? Now, the knowledge about the promised Messiah, kailangan i-review ng ating Panginoon, re-studied, in order for them, para maintindihan na. Kaya ang sabi ng Panginoon, foolish. Pag sinabing foolish, mangmang. Nakalimutan niyo ba? At sabi nga, slow to believe. Struggle. Nag-struggle sila sa kanilang pananampalataya. Slow to believe that all the prophets have spoken. Sinabi na yan ng mga propeta. Nakasaad na yan sa kasulatan. No? To argue that Jesus experienced the real death on the cross and buried and rose again in 3 days. Ito po ang core belief ng isang Christian. What is the core belief of Christian? Mga mananampalataya, sabi dito, we need to believe this, mga kapatid, no? Kailangan natin, sabi dito sa 3 and 4 ng 1 Corinthians, for what I received, I pass on to you as the first important, that Christ died for our sins according to the Scriptures. That He was buried and that He was raised on the 3rd day. Kaya nga kapag tayo nag-share ng gospel, palagi natin sinasabi ito. Hindi lang yung sinasabing namatay ang ating Panginoong Kristo, niligtas ka. No, you have to
say that, include that the Lord died at siya'y nabuhay na muli. Sapagkat ibinigay ko. So, sabi nga dito, mga kapatid, kung ating Panginoon ay hindi namatay, kung ating Panginoon ay hindi namatay o mamamatay, disqualified na siya na magligtas sa atin. Bakit? Sinasabi ng kasulatan. Hindi niya pwedeng baguhin ang programa ng ating Panginoon. He has to die in order to have resurrection. The requirement of resurrection is the death on the cross for the remission of our sin. At kailangan siyang mamatay, mailibing, para siya ay bumawi. Sabi ng Luke 24:21, they had hoped that He was the Messiah who would redeem Israel. But, noong naipako na sa krus at namatay, ang kanilang pag-asa ay bumagsak, nawala. Minsan, tingnan natin, bakit tayo nalulugmok? Dahil lang ba sa nakikita natin? Dahil lang sa nakikita natin? Balikan natin ang kasulatan. Balikan natin ang scripture. We saw the glory of the kingdom. Ang tinitingnan nila, Lord, merong resurrection, pero nakalimutan nila that the Lord has to suffer. Before resurrection, merong suffering. Mga kapatid, before the glory, merong trials. Before the glory, before hallelujah, there should be suffering. There should be suffering. No? He has to suffer before his glorification comes. Sabi ni Dr. John Stott, Christianity, in its very essence, a resurrection religion. The concept of resurrection lies at its heart. If you remove resurrection, Christianity is destroyed. Bakit? Ano pa? Naging Kristiyano ka, wala naman totoong pag-asa. Wala ka naman pupuntahan. Sabi ko nga kanina doon, nawala ang ating Panginoon. Dito ngayon, bakit? Dahil siya ay umakyat na para maghahanda sa atin. Siya ay babalik. Nabuhay ang ating Panginoon. Babalikan tayo. Example nga kanina, no? Tayo mga naiiwan ng mga nanay, tatay na natin. Yung mga nanay, tatay natin, hindi na natin alam kung babalik ka sa atin. No? Yung mga broken family. Kasi doon sa youth, ang daming broken family. Yan ang very common issue. Common issue ngayon, parang okay na yan. Yan na talagang pamilya. Ngayon, sa mga panahon nito. Kaya nga, ang warning sa kanila, huwag kayong mag-asawa ng anak ni Satanas. Kasi iiwanan kayo. No? Huwag nyo nang pilitin. Kahit gwapo yan, kahit maganda yan, pero katabi mo, anak ni Satanas. Ikaw, anak ng Diyos. Paano yun? Gwapo lang yan. Harap. Sa mukha. Pero, ang kanyang espiritu, ang kanyang heart ay para sa Satanas. Pag ikaw nag-asawa ng anak ni Satanas, ang father-in-law mo ay si Satanas. Yan po ang maliwanag. Yan talaga yung maliit pa ako, 15 ako, sinabihan ako ng pastor ko. Huwag kang mangligaw ng hindi mo kapananampalataya. Kasi anak ni Satanas. Dapat anak ng Diyos. Brother Nestor, siyempre, sila Brother Nestor, tayo, ngayon lang tayo nakakilala sa Panginoon. Okay na yun. Kasi hindi naman tayo nasabihan. No?
Like these two disciples, mga kapatid, ay pareho po sa situation natin. Bakit inaalaw? The Lord will allow us to journey with Him. Dahil minsan may mga rason, may mga argumento tayo, may mga katanungan tayo na gusto natin iharap sa ating Panginoon. Sometimes nasa situation tayo na tayo po ay naguguluhan. Confused yung ating pag-iisip, ang ating puso o di natin alam. We feel na meron tayong disappointment, meron tayong, minsan yung pagdududa ay lalo pa natin ini-embrace, kinakadal pa natin, naalagaan pa natin. And we are reminded, kapag tayo nasa situation na to, we need to go back to what the Lord has taught us. At saan yan? The Scripture, the Word of God. If we open our Bible, babasahin po natin yung mga pangako ng Panginoon. Kung tayo ay diligent na magbabasa, mag-aaral, magre-review, mag-meditate ang salita ng Panginoon, ma-overcome natin yung mga doubts. Ma-overcome natin yung sadness. Ma-overcome natin yung unbelief, even our disappointment. This journey of faith, mga kapatid, give us the emphasis that you need to understand. You need to understand. Kahit sa mga situation na ganito, meron tayong pag-asa. At yung pag-asa natin, dahil ang ating Panginoon ay nabuhay na muli. Nabuhay na muli. At ang kanyang pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung pag-asa na yan, mga kapatid, ay tayo po ay binigyan ng Panginoon. Babalikan natin ang kanyang mga salita. Bakit? Sabi ko nga kanina, ang pangako ng Panginoon. Bakit niya itinuturo muli doon sa mga disipulo? Ang Scripture. Kasi siya ay akyat niya. Pag akyat niya, wala namang maiwan, kundi ang mga sinasabi ng mga propeta. Mga sinasabi ng propeta na nakasulat, ang mga pangako ng Panginoon na nakasulat. Sabi ng Panginoon, ako'y lilisan, pero iiwanan ko kayo. Babalikan ko lang ulit. Anong sinabi ng John 1:1? In the beginning was the Word. No? The beginning and the Word was with God. Tama ba? Babalikan nga natin. In the beginning, open your Bible. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Tama ba yan? Ha? Sige, pakibasa. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. At, pagbaba dyan, 14, and the Word become flesh. Sino yung Word? That's Jesus. He was with God. He created the world. Ay ngayon, wala na si Jesus. Sana si Jesus? Wala na dito. Wala na sa mga disciples. He went up. He went up. But still, we have the Word. We have the God. The God is with us. Buhay ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo kapag dumating sa punto na tayo ay lugmok, hirap, walang pakialam. Kahit mag-180 ang crudo na yan. Ano, Paul? Sabi ko si Paul. Yabe Nestor. Yabe, no? Ako, nagpagas ako. No? Yung dating 30, 35 liters, parehong amount, 25 na lang, 20. Nawala na yung 10 liters. Pagtingin ko sa aking resibo, aba, 350 na punta sa tax sa gobyerno. Ano ko na tax? Diba? Hindi tayo katulad ng mga mag-aalsa para labanan ang mga imperialist
mong na mga, wala. Talagang tayo, pasakop lang. No? Dahil itong ekonomiya naman, ang ekonomiya natin ay ekonomiya ng Panginoon. Di ba kayo malugmok? Malulugmok talaga kayo sa mga pangyayaring ito. Kaya ito, tinitingnan natin sa ating mga estudyante. Kakain ba yan ng ilang taon pa? No? Taon pa kayo, mag-aaral pa kayo, mag-board exam pa kayo, maghanap pa kayo ng mapapangasawa nyo, i-date nyo pa yung mga papangasawa nyo. Kaya ngayon, hindi pwedeng mag-date kayo. Yan po ang lesson doon. No? Yan po ang lesson doon. Magliligawan kayo ngayon. Saan kayo kukuha ng pambili ng bulaklak? Bulaklak na yun. Palitan nyo na lang ng bigas yan. So, mahirap talaga. Sa totoo lang. Try to focus. Sabi nga, babalikan natin ang salita ng Panginoon. Kung itatama niyo ang mga buhay niyo, babalikan niyo. Huwag kayong malugmok. Sabi niyo, kailangan ko ng boyfriend kasi gusto ko ng comfort. Hindi yan comfort. Stress yan, sa totoo lang. Stress yan. Kasi maaring mahal mo siya ngayon, pero hanggang dyan lang. Ang totoong mahal mo ay ang Panginoon dapat. Focus tayo sa Panginoon. Focus in the Word. Focus in the Scripture. Tingnan niyo itong mga disipulong ito. Kasama na nila ang Panginoon. Pero nung dumating sa punto na sila naghihirap, nawala ng pag-asa, nawala ang aming Panginoon, di makita ang kanyang katawan, bagsak sila. And the Lord has to redivert them. Kaya nga, Bible conferences. Nag-youth camp. Youth camp. No? Sana ang prayer lang natin sa mga youth camp. Kasi doon nag-on fire sila sa paglilingkod sa Panginoon. After the youth camp, minsan nagwagano'n ulit. No? Sige lang, babalik lang natin. Pero ito lang sinasabi, balikan niyo ang salita ng Panginoon. Because in the beginning was the Word, and the Word was in God, and the Word was God. The Word became flesh. That flesh died on the cross, buried, and rose again to give us hope. Our Lord, the Scripture says that the Lord, our Lord, is our hope. Now this time, sabi ko nga, Bible conference ito, no? Bible study or Bible conference. Dalawa, habang naglalakad, there were 11 kilometers, nilalakad nila, nagkukwentuhan sila. And the Lord had to tell them about the prophets, the promises of the Lord. Huwag kayong mawalan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Totoo ang mga pangako ng salita ng mga propeta. As we approach, point 3, recognizing our Lord at the table. No, hindi nagtapos. Hindi nagtapos yung kwentuhan nila sa 11 kilometers na lakad nila. At dahil, sabi nga dito, nung nakita nila, a journey of discovering faith, a journey towards faith, kapag tayo ay binigyan ng Panginoon ng pag-asa sa mga sa salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo na, Lord, totoo talaga kayo. Nandito ka lang. Sinasagot mo ako sa mga katanungan ko. It's our deepening of growing communion. Tama-tama, mayroon tayong Lord's table. Communion with the Lord. Yung Bible conference nila, alongside with the Lord, did not end in walking. But nagkaroon pa ng extension. At saan ang extension? Yung tipo na ikaw ay napapalapit ka na, Lord, hindi na kita bibitawan, kakausapin mo pa ako. Pwede pa ba, Lord? May time kasi na tayo nagpipray. Sino yung nagpipray na medyo nakalimutan? Nakalimutan na ikaw yata, Juliana, no? Nagpipray ka na sa cell, naliligaw ka na, hindi na nagsisimula na daw yun. Hinahanap si Juliana. Saan si Juliana? Nandun sa prayer cell, hindi na alam ba? Ayaw na bumitaw, no? Ayaw na bumitaw. Yun yung na-encounter mo si Lord. Nakalimutan mo na ngayon na mag-start na pala yung Wala na siyang pakialam lang. Basta Lord, nagmuni-muni na, no?
Yun yung tinatawag na, Lord, hindi na kita titigilan. Lord, lulubusin na kita. Hindi na kita bibitawan. Yung Bible conference nila, it did not end in walking. Nagkaroon ng extension. At sabi nga dito, the extension is, nag-Starbucks sila. Nag-coffee, nag-table talk sila. Sabi dito, when they approached, 28, when they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. But sabi dito, verse 29, verse 29, verse 29, but they urged him to stay with us, for it is nearly evening. Gabi na, gabi yung lakad nila, umabot ng 11 kilometers, di ba na abutin ng gabi yan, no? Pero ang ganda ng kwentuhan nila. Siguro may kwentuhan sila, patigil-tigil, discussion, hanggang nila napapansin na maggagabi na, no? Gabi yung conversation ng 11 kilometers, naglalakad lang. Bible conference talaga yan, no? And sabi dito, so he went to stay with them. Verse 30, they were on the reservoir, Starbucks. They were talking. At that time, they began to recognize. No? Sabi nga dito, you see, the more you talk to God, the more you spend time na makipag-commune sa atin, madidiscover mo na may desire ka. Lord, more pa. More. Diba? Minsan may time ka nakausap mo yung kaibigan mo, ayaw mo nang lulubayan. Uy, gabi na pala. O hindi, isang milk tea pa, o isang coffee pa. Tuloy ang kwentuhan. When Christ connects their conversation sa Old Testament, prophets, no? Sabi dito, nasisense na nila na itong kausap natin, hindi ito basta-basta tao. Nasisense nila, mukhang Savior, ito si Lord. Napipil na nila, si Lord yung kausap nila. Kaya nga, hinawakan yung Lord, huwag ka muna umalis. Mag-coffee muna tayo. They realize that the one they're talking, the Savior. Dramatic scene po yun, no? Yung passage na ito. At pinapakita dito that the Lord is not hiding himself. He will reveal himself. Ipakilala talaga ng Panginoon. Kung tayo merong desire sa ating Panginoon, magpapakilala ang Panginoon in person sa atin. According to the Scripture. Nung nag-lecture ang Panginoon, sabi nga, about the prophet, about the prediction ng kanyang kamatayan, about His glory, His resurrection. Makikita natin dito mga kapatid, na tayo ay, kapag tayo may desire ng ganun, mag-grow tayo lalo. Pagkilala natin sa Panginoon. And the Lord is there, much willing to talk to us para ipakilala. Yung mga i-remind tayo, yung mga question natin na hindi natin naintindihan, mga disappointments natin, mga kalungkutan natin, no? Ito ay masasagot. Dahil kinote lang naman ng Panginoon ang salita, ang mga sinasabi ng mga. Kasi ang pinaka-issue nila, concern na bakit namatay? Bakit hindi makita ang kanyang kasama? Nasagot yan sa salita ng Panginoon. Ginamit lang din ng Panginoon ang expression. Sa atin kapag tayo may mga tanong na gano'n, ang salita ng Panginoon ang sasagot sa totoo lang. Huwag mong hanapin ang sagot sa kapatid mo. Unahin mo ang salita ng Panginoon. Kausapin mo. Salita. Kakausapin. Confirmation na lang yan kapag ikaw ay sinagot ng pastor, ng immediate leader mo, o ng kuya mo, atin. Confirmation. So, the Lord is about to go to heaven this time at limited na ang kanyang oras to spend with them. He is living with them. He is leading them. His word and His word. Sabi niya, iiwanan itong salita para itong salita nito ang mag-testify patungkol sa atin. We need to know the Lord. And verse 30, they were dining with the Savior. Ganda, no?
Iupo ka. Lord, samahan mo. Kakausapin. They were dining. What's the confirmation? When the Lord, when He was at the table with them, He took bread, gave thanks, broke it, and began to give it. This is the reason why, mga kapatid, that we need to read the Bible, our Bible. We need to study more. No? Otherwise, mamimiss natin ang ating Panginoon kung ano yung ibig sabihin sa atin. Makikita natin ang Panginoon sa prophecy, sa present, sa mga parable, even sa Psalms, poetry, and whether it is in the Old Testament, New Testament, lahat ng aklat, mga kapatid, salita ng ating Panginoon, you will find Jesus. You will find our Savior standing somewhere in the shadow. Nandiyan lang ang nakikita natin. Sabi ng Panginoon sa John 5:39, search the Scripture. You study the Scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about you. Kung wala tayong Bible, wala tayong salita ng Panginoon. Wala tayong Sunday service, wala tayong Bible study service. No? Mahirap. Mahirap. Huwag tayong mag-aral ng salita ng Panginoon na kuha-kuha lang tayo. Open your Bible. You have your Bible. Read. Basahin natin. The Lord is not hiding Himself. No? Di nagtatago ang Panginoon. Kung meron tayong desire, i-reveal pa lang Panginoon lalo. Kung tayo ay may pusong naghahanap sa ating Panginoon. May salita tayo ng Panginoon. The Bible is open to all of us. Study more para makilala natin at tayo ay makakonect sa ating Panginoon. Make yourself more connected to the Scripture because everything na nakasulat diyan ay tungkol po sa revelasyon ng ating Panginoon. The moment of revelation. Is there another slide? Okay. The moment of revelation. Then after that, their eyes were open and they recognized Him. Ito ang Panginoon na kausap namin habang naglalakad kami at kasama namin kumakain. Their eyes were wide open and they knew that we are dining with the Savior. Napaka-sarap naman kapag tayo ay parang kasama natin ng Panginoon sa paglalakad natin kahit sa ating pag-i-enjoy ng kape. Kasama natin ng Panginoon. Then, after that, parang nawala lang Panginoon. Parang sa movie. The Lord disappeared. Kasi na-reveal na ng Panginoon ang kanyang sarili. Then, last point, the experience the transformative presence of God. The Lord will transform us through His presence. Ma-realize natin, nandun ang Panginoon. Diba? Pag na-feel natin na meron tayong Panginoon, meron tayong isang youth na nagpatotoo na hiniwalayan niya kanyang girlfriend. At yung girlfriend niya, gusto makipagbalik. Pero si Lord, habang naglalakad siya, sabi niya, wag na. Wag na, anak. Mahal mo siya. Nagdurugo ang kanyang puso, pero sinunod niya ang presence ni Lord. Kasi ayaw nga niya ng anak ng Satanas. Huwag naman, masyadong brutal, no? Masyadong brutal yung ano natin, hindi naman ganun. Pero, yan naman, totoo talaga sa Bible. No? Pag di siya anak ng Diyos, kanino siya anak? Of course, anak siya ng tatay niya, nanay niya. Pero, anak siya spiritually ng Satanas. Yun yung masama. Sabi nga dito, nagkaroon po siya ng Lord, at sabi ng youth, dito siya, nakikil ko na ayaw ni Lord, kinukundit ako.
It's the Holy Spirit. The Holy Spirit, every sons of God are led by the Spirit of God. At kapag na-led tayo ng Spirit ng Panginoon, nagbabago ang buhay. Transformation. Thou transform into strong faith. Hey. Sabi nga dito, verse 32, were not our hearts burning? Talaga, nagliliyab ang kanilang puso. Burning within us while He talked with us on the road and opened the Scripture to us. So, ang confirmation is not only yung feeling, emotion, but the Word of God. No? Kaya hindi pwedeng na-born again ako, pero pakiramdam ko lang. Paano yung salita ng Panginoon? Hindi mo binabasa. Hindi ka hindi na. Kasi tuwing pag nag-pray ako, pagising ko, feeling ko, nanginginig ako. Christian talaga ako. Hindi ka nagbabasa ng Word of God. Hindi ka nagpo-confirm. Mali. Babasahin natin ang salita ng Panginoon. True transformation of the heart happens when God personally revealed to us. The fact that Christ revealed to them in person, sila po na-transform. Ang kanilang pagdududa ay their doubts turn to belief. Nagiging strong faith. Now, what is our present condition, mga kapatid, ng transformation natin ay nangyayari lang kapag tayo ay merong humility sa ating mga puso. When we acknowledge about our limitation, Lord, nagkakamali ako. Sorry, Panginoon. Nagre-repent. Nagso-sorry ako. I repent sa lahat ng aking mga kasalanan. The revelation of God's Word. Ang revelation ay sa salita ng Panginoon. Pag nabasa natin ang salita ng Panginoon, ma-inspire tayo. Ma-inspire tayong gumawa ng gusto ng Panginoon. Kaya nga merong revelation from the Word of God, inspiration from the Holy Spirit, true transformation. Diba, Brother Nestor? Hindi ko talaga kukunin yan. Kasi, sinabi ng Diyos, sinausap ako ng Panginoon, hindi ako magkakasala. Yan po ang transformation. Bakit? May revelation ng salita ng Panginoon. Na-inspire ka ng salita ng banal ng Espiritu Santo. At gagawin mo yan. Kahit sino pang magsabing mali yan. Gagawin ko. Bakit? Sinabi mo. At sabi dito, nung nagawa, nakilala na ang Panginoon, they're heading back. Inspired sila na gawin ang mag-report. Pagsabi doon, they got up and returned to Jerusalem. They found the 11. 11 na lang kasi namatay si Judas. No? 11. Kasama na dyan si Peter. And the effect, mga kapatid, ang church ay na-motivate, merong burning desire, na-encourage tayo, mga kapatiran, no? Edification, the church hovers when our hearts are truly inspired by the truth. The church are encouraged. Tayong mga anak ng Diyos ay na-encourage if we base our faith according sa salita ng Panginoon. Hindi itong pananampalataya natin na ulit-ulit lang dahil salita ng Panginoon. The effect, ano pong effect? The church will continue to proclaim tungkol sa ating Panginoon. The last one is witnessing about the risen Savior. The rise Savior. And saying, totoo, the Lord has risen, has appeared to Simon. Then the two told what had happened in the way and how Jesus was recognized. Now, kung ating babasahin itong passage na ito sa baba, nung sila ay bumalik, nagpakita doon sa mga disipulo, nagkukwento sila, totoo ang mga sinasabi ng ating mga kapatirang babae. Sila ay nakakita sa ating Panginoon. Buhay ang ating Panginoon. At kami mismo, kausap namin, nakipagkape pa kami sa restaurant. Kasama namin. Makita natin na ang church ay lalong lumakas. Bakit? They were on fire to witness ang kanilang mga
mga pag-iisip, mga pagdududa. At that time, nung nagkausap sila Peter at sila, yung dalawa, biglang di ba nawala ang Panginoon doon sa Ikaos? Bumalik sila. Pagbalik nila doon sa pinagtitipunan nila Peter sa Jerusalem, nung nag-usap sila, totoo, biglang nag-appear ang ating Panginoon. Nag-dress siya ulit. Oh! Parang sa movie. At ang mga pagdududa nila ay nawawala. Sinong nagduda? Si Tomas. Lord, totoo ba talaga kayong buhay? Sabi ng Panginoon, sige, ilapit mo yung kamay mo. Nagpakita ang Panginoon. At pagkatapos, nawala yung pagdududa. No? Kasi, after nung nagpakita ang Panginoon kay Thomas, lahat, kasama na yung dalawa, no? Nawala uli ang ating Panginoon. Pero nagsabi ang Panginoon, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggang hindi bababa ang banal na Espiritu Santo na regalo ko. Naghintay ang mga iglesia. Lalong lumakas ang kanilang pananampalataya. No? Bakit? Totoo ang kanilang naranasan. Sabi na sa Acts 1, the promise. After, bago siya umakyat sa langit, the promise of the powerhouse. And what is that? The Holy Spirit. The Holy Spirit again. In Acts 1. And the church continue to proclaim the gospel. Nagpapatuloy sila. Nagtulong ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Lalo silang nag-aalab na paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa mga sinasabi ng Panginoon at pangako niya. At ang pangako na yan, ang banal na Espiritu Santo. Sabi niya, ito ang regalo ko sa inyo. This power, itong power na to, Holy Spirit na pangako ng Panginoon, hindi ito mag-grant sa church. Kasama na tayo dyan, mga kapatid. This church is empowered by the Holy Spirit. Hindi yan pwedeng ibigay ng Panginoon kung ating Panginoon ay hindi na tao. Hindi na nailibing. Dahil saka lang yan ibibigay kapag ang Panginoon ay umakyat sa langit. Sabi nga, iiwanan ko kayo ng taga-aliw niyo, taga-guide niyo, taga-teacher niyo. What is that? The Holy Spirit. That's why ang resurrection ay napaka-importante sa atin. Kung walang resurrection, wala tayong kapangyarihan na labanan ang kasalanan. Bakit? Wala tayong Holy Spirit. Wala tayong power. Sino tayo para labanan ang kasalanan? Si Pedro, 3 beses niya pinagkanulo ang Panginoon. Bakit? Walang banal na Espiritu. Tayo, kahit makakita tayo ng 20,000, hindi na tayo magdududa. Dalawang isip na itago yan. Ibabalik natin. Meron tayong power to overcome sin. That is the Holy Spirit. May importansya ba ang resurrection? Kung walang resurrection, wala tayong kapangyarihan. Dahil yan sa pangako natin. Kahit tumayo mga kapatid, today is our Lord's table. Let's prepare our hearts. Awitin natin. Yan. Tayo lang po ay lumapit sa ating Panginoon, ihanda natin ang ating mga puso. Handa natin mga puso natin. Tanungin natin ang Panginoon. Isanggunin natin ang ating mga puso. Meron ba tayong dapat ilapit sa Kanya? Meron ba tayong mga katanungan? Meron ba tayong nagawa na hindi maganda? Before we partake this Lord's table, we need to seek the presence of God to cleanse us from everything, lalo na sa mga impurities ng ating puso. Tayo po ay manalangin sa sarili natin.
Lord, nandito kami, Panginoon, sa mga patawarin niyo kami sa aming mga pagkakamali. Gusto namin, Panginoon, na kami ay lumapit sa inyo. Gusto namin makipag-commute sa inyo, Panginoon, na may desire po ng aming puso na ayusin, magpaayos. Cleanse our thoughts, our minds, our hearts. We ask for your forgiveness.
partake. First Corinthians 11:20-29. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night when he was betrayed took bread, and he had given thanks, and he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he also took the cup, and after saying, This cup is the new covenant of my blood, do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning of the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. We may now partake, mga kapatid. The bread symbolizes the body of our Lord who died on the cross to save us from all our sins, and the blood and the juice symbolizes the blood of our Lord Jesus Christ who cleansed us from all of our sins. We may now partake. We are in awe of your grace, O Father in heaven. For you have granted us, O Lord, to the sonship of your kingdom. Once we are your enemy, but we are now seated at your table. Thank you, Lord, for being with us. Thank you, Lord, for revealing to us your Son, Jesus Christ, that on his death on the cross, we found mercy and love, and even we've been freed from all our sins. You gave to us your Son, Jesus Christ, to liberate us, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan. We've been slave, O Father God, of this world, and the God of this world has changed us from everything, O Father God, that we cannot move, we cannot act with the holy things that you want us. But thank you, Lord, your blood has washed away our sins. It gives us freedom. Liberate us, Lord, from the bondage of sin. And today, Lord, ito po ay Resurrection Day. Very timely, O Father God, Lord, for us to commemorate. Salamat, Panginoon, sa mga paalala niyo sa amin. Na kami mga anak niyo. Kami ay binigyan niyo ng kapangyarihang magiging anak. Kami ay susunod sa inyo
Gagawin namin ang lahat dahil ito po ay sinasabi niyo sa amin. Kami susunod dahil nakatingin kami sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pag-iwas niyo sa amin sa paggawa ng mga pagkakamali, kasalanan. Dahil meron kayong salita na nananahan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu Santo na ipinangako niyo sa inyong mga iglesia. Kasama na ang iglesia ito. Naambunan kami ng mga grasya ang pagpapala. Magagawa namin ang lahat dahil sa kapangyarihan na taglay namin na galing sa inyo. Kami mga anak niyo, Panginoon, na lumalapit sa inyo. Nilalapit namin sa inyo ang lahat ng mga kaguluhan ng aming mga kalisipan. Ang lahat ng mga disappointment, Lord. Ang lahat ng mga struggles, O Father God. Salamat nandiyan kayo, Panginoon. Kinakausap niyo kami ng iyong mga salita. At inuugnay niyo ito sa mga sinasabi niyo nung unang mga propeta. At hanggang ngayon, totoong buhay na buhay ang iyong salita. Kahit hindi namin kayo kasama in person, physical, Panginoon. Nandito kayo sa presensya namin. Dahil sabi niyo, sasamahan niyo kami kahit sa kahuli-hulihan ng sulok ng mundo ito. Thank you, Father God, for that promise. And Lord, we are here, Father God, Lord. Father God, we're encouraged to do everything, O God, Lord, because we want to glorify your name. We want to glorify. Just continue. Just allow us, Lord, to understand everything, lahat ng mga nangyayari, Panginoon, sa aming mga buhay, kahit sa aming mundo ngayon. Nandiyan kayo, Panginoon. We will not focus our eyes, our faith, O Father God, Lord, to what we've seen, but to the unseen God who give us strength. Thank you, Father God, Lord. Sa aming pagtatapos, Panginoon, sa aming pananambahan, patuloy na ingatan niyo kami, lalo ng aming mga puso, pag umapawin niyo, Panginoon, ang apoy ng paglilingkod. Panginoon, gusto naming maranasan, Panginoon, ang naranasan ng mga naka-witness na nakita kayo, na kayo po, Panginoon, ay nabuhay na muli. Ang presensya niyo at ang salita niyo ay buhay nawa sa aming mga puso. Aming Ama, ingatan niyo bawat sa amin, lalo na sa aming Lord, paghiwa-hiwalay na pangsamantala. Samahan niyo kami, Panginoon. Naway yung banal na presensya ay kasama niyo. Ingatan niyo kami na makarating kami sa aming mga uwian. Lord, naway tagumpay ang aming mga puso. Dala-dala namin, Panginoon, ang mga pangako, Panginoon, na balang araw, Ama. Hallelujah. Ito ang magdadala sa amin sa kaluwalhatian. Salamat, Panginoon. Salamat. Sa aming paghiwa-hiwalay, kayo ang mag-ingat, Panginoon. Ang iglesyang ito, apuyan niyo, Panginoon, ng mga pagpapala mula sa inyong mga salita. Gagamitin niyo ang mga buhay namin bilang totoong mga witness ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon, maging sa aming mga ipapo at mga love offering. Tulungan niyo, Panginoon, na maibigay namin na ito'y handog, Panginoon, sa inyo upang kayo, Panginoon, ay maparangalan, mapasalamatan sa mga ginagawa niyo sa amin sa buong linggo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba. Dahil po sa aming Diyos, aming Panginoon, sa sariling tagapagligtas, Panginoong Kristo, manunubos. Maraming salamat. Ang mga anak ng Diyos ang magsabi na, Amen. Amen. Yan na umaga, mga kapatid. Alam ko may discipleship tayo? Ay, wala? Sino may discipleship kayo? Youth lang pala. Okay. God bless everyone. Mayroong meeting. Wala namang meeting. Ang youth lang.
mamaya.